Yung ginagawa nila ay palusot. Palusot na lamang. At hindi nga silang dapat sumasagot dito, yung Malacanang. Not unless alam ninyo. Attorney Vic Rodriguez, pinabulaanan ang pahayag ni PBBM patungkol sa pagkakalat umano ni FPRRD ng maling impormasyon sa mamamayan. Ngayong araw lumabas ang komento ni PBBM patungkol sa BICAM kung saan ay fake news raw ito. Wala raw blankong mga nakasulat sa GAA taliwas sa mga pinagsasabi ni former President Rodrigo Duterte. Subalit pinipilit ng PBBM na makikita ng mga mamamayan ang approved budget na kanyang pinirmahan sa kanyang website. Subalit hindi naman GAA ang pinupunto ni FPRRD kundi ang bicameral. Dito agad na ipinaliwanag ni Attorney Vic ang kaibahan ng BICAM at ng GAA. Sabi pa nito na unconstitutional ang kanilang ginawa dahil ang trabaho ng BICAM ay tignan kung tama ba ang mga nilagay na appropriations ng Kongreso. Hindi para dagdagan ng ibang amount ang budget at dapat alam nila raw ito. Pilit na ipinagpipilitan ni PBBM na ang budget approved or ang GAA ay merong kompletong appropriations. Dagdag pa nito na hindi maaaring maglagay ng blanco sa BICAM report dahil magiging illegal ito sa ating konstitusyon. Sabi pa ni Attorney Vic Rodriguez na sobrang aga naman raw gumalaw ng Malacanang, hindi naman dapat sila ang unang magdedepinsa ng budget approved ng BICAM, kundi ang House of Representatives dapat dahil sila naman ang gumawa nito bago dumating sa BICAM. Inulan naman ng batikos sa social media kung bakit nagkaganon ang budget sa taong 2025. Dapat maging patas at protektahan ng Kongreso ang mga mamamayan, taliwas ito sa nangyayari ngayon. Marami naman ang nagpapasalamat sa ginawa ni Attorney Vic Rodriguez and FPRRD dahil malaking bagay ito na dapat malaman ng mga mamamayan. Hindi raw biro ang ganitong pangyayari. Ginisa naman ni PBBM si Duterte dahil sa misinformation nito, tinawag pa niya itong sinunggaling, hindi nagsasabi ng totoo. Ating panoorin ang ginawang explanation ni Attorney Vic Rodriguez sa naging aksyon ng palasyo patungkol sa issue na ito. Po tayo. Kung ilagay doon isang buwan hanggang habang buhay, kahit ang krimen mo naman ay napakababaw, hindi po pwede yun. Para lang ho maliwanagan kayo na yung ginagawa nila ay palusot. Palusot na lamang. At hindi nga silang dapat sumasagot dito, yung Malacanang. Not unless alam ninyo, not unless kayo ang nagpuno ng mga blanco. Dapat ang sumasagot dito ay yung mga mambabatas. Yung galing po sa hanay ng Kongreso at Senado. Yung galing po sa BICAM. Sila dapat magpaliwanag. Bakit kayo nagpasa ng isang final committee report? Bakit ninyo pinirmahan? Bakit ninyo rinatify? Bakit ninyo inaprubahan? Blanco. Sila ang dapat magpaliwanag. Subalit, nagdali-dali po ang Malacanang at sila ang nagpapaliwanag. Di mabuti din po yun. Tanungin natin. Kung sinasabi nilang walang blanco yung GAA, yung General Appropriations Act, yung budget po ngayon 2025, o di mabuti. Pero sagutin ninyo, sino nagpuno ng mga blankong to para hindi kayo magblanko sa GAA? Final report na po ito ng BICAM. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Kanino galing yung mga halaga na napunta doon sa final form ng GAA na unconstitutional pero pinirmahan ninyo? Yun ang sagutin ninyo. Hindi yung sasabihin ninyong fake news. Fake news, ayan o, blanco, pirmado. Lying, paanong lying? Ayan o. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte na blanco yung GAA. Ang blanco, eto. Yung basihan ng GAA. Ang dapat mong tanungin, pagalita mo tao mo, paano napunan yung GAA ng halaga? Sino naglagay ng amount doon? Bawal yun. Sapagkat Kongreso lamang ang maaaring maglagay. Alam mo yan, galing ka, mambabatas ka dati. Dapat alam mo yan. Kaya Noy 25 New, bilang suwain at mga tao at bisita sa ating opisina, sa ating tanggapan. Subalit pag-usapan po natin yung ating pinag-usapan kagabi bilang susog doon sa inilabas yung expose po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong ni Congressman Sid Pungab. Yung nagpapakita na blanco po
yung mga bilyon-bilyong halaga ng appropriation o allocation na nagmula sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon nung tinatawag nating GAB o yung General Appropriations Bill na siya naman, nung enrolled bill na, siya namang inaprubahan at pinirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-usapan. Pakita ko lang ho muna kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte, and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiskubre po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun ng puno ng delegasyon ng Senado, pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report, mga kababayan. Kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at atin pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Pirmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi nun. Linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po blanco lahat. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaari maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun nung amin pong pinakita ito.